Merong couple naghahanap ng wedding organizer na find out po na isa siyang scammer. Walang dumating na judge saka di nakapagbayad. Kasi walang down payment na nangyari kahit piso walang nabigay. Magaling lang talaga magsalita. Napatotoo niya, anak siya ng isang NBI director sa Davao, tsaka isa siyang pamangkin ng senador. Magkano pong inabot na utang niya, damage? Sa original contract po, Sir Rafi, 270,000. Si Guy po, from the very beginning morning, hindi po talaga siya umiimik, sir. Pagsabo niya ng asin, parang nanghina kasi si Groom. Yun yung nakita namin, sir, ha? Sabi niya, sir, ba na, bakit ko kaya pinatulan yun? Natauhan siya, sir, but qualify as estafa, which is a criminal case. So, Sarge, i-file mo na yung kasong estafa, Sarge, huwag ka magalala. Kahit nakapagkaanak pa siya ng kansino-sino, kung talagang mali siya, huwag ka matakot, andito ako sa likod mo. Sir, as of now po, ito po bang si Ma'am November ay kumukontak pa po sa inyo? Last contact niya ay this morning lang. So, nag-text siya sa akin kung na-receive ko ba raw yung tawag ng police investigator tsaka yung abogado niya. Opo. So, mamayang 5 p.m., magkikita po kami sa police station. Pero sir, noong time po nung wedding, Yes po. ano na po ba yung mga napapansin yung kakaiba dito po kay Ma'am November? Pagkakaalam ko lang talaga, wala talagang wedding na magaganap kasi since the morning, sabi niya, kasama nung daddy niya, yung judge na magpre-preside ng wedding, tsaka yung bayad at the same time. Pero so far, walang bayad, walang judge na dumating, kaya masasabi ko na scam talaga. Wala talaga. Meron po bang mga nagre-reach out sa inyo na kilala po ito si Ma'am November? Medyo marami po. Usually, yung mga kapitbahay niya, meron siyang kapitbahay na nagre-reach out na scam daw sila ng 2 million way back 2021 daw. So, tapos nakausap ko rin yung niya, yung mga kaibigan, mga ganon, mga classmates, na since elementary, manipulator na talaga si November. Utang siya, tapos di babayaran, ganon. Tsaka update lang po, meron din po kaming GC ng mga victims. So andun po naka-reach out po yung mga tao doon kung magkano yung nakuha sa kanila, ganun, paano po nangyari, bakit sila na-scam. So andun po sa GC lahat. Doon po sa mga na-scam, sir, ano-ano po yung mga case nila sa inyo? Kasi yung sa wedding, yung sa iba po na nasa yung GC sa iba nila. po, sa pagkaalala ko, merong time no na nagpanggap siyang isang nurse na nagtatrabaho siya sa hospital, and then may na-scam daw po siya doon. Tapos meron po ring nagpanggap pa rin po siyang civil engineer. Pumunta pa yung mga yung na-scam niya doon sa office nila kasi civil engineer daw siya, so nagpanggap siya. Merong mga ganung case. Pagsasabi ni Ma'am November na siya daw po ay buntis. Since nakasama niyo po siya, sir, sa tingin niyo po ba buntis talaga siya? So far, sabi niya kasi 6 months and then twins. So kung titingnan mo physically, parang napaka-imposible. Tapos wala siyang mapakitang records. Hindi talaga natin masabi kung buntis talaga siya. Sa side naman po, sir, ni Groom, meron na po bang nag-reach out po sa inyo? Till now, wala pa pong update. Kung yung nagre-reach out lang talaga from the groom side is yung yung abogado niya. Yun lang, last talk namin nung abogado niya, kung hanapin lang daw sila, dadaan muna sa kanya. So after nun, mga ilang days na, di na kami nagko-contact. Ang party list na masasandalan, AXIS! Number 68 sa balota! Noong time po ba, sir, na wedding po nitong ni Ma'am November, may nakikita na po ba kayo na spark or kumbaga makikita niyo po ba sa kanilang dalawa yung pagmamahalan po? So far, kahit nung meeting namin, nung unang meeting namin, okay naman sila, parang close sila. Nag-exchange sila ng conversation, tapos sabi pa nga nung bride na invite natin si ganito, tapos invite natin. So parang tingin ko medyo matagal na silang magkakilala. Ganun. Paano po nangyari, sir, na noong wedding daw ay si groom tulala na?
tulala na siya since nung 7:30 p.m. Gabing-gabi na talaga, wala pang dumadating na judge. So, ako, yung mga kaibigan ng groom, tsaka yung investigator, kinonfront na namin, sinabi namin na imposible talaga na mayroong magaganap na wedding kasi walang bayad, at the same time walang judge na dumating. That time, balisa na siya kasi parang di niya matanggap ba na naloko siya. So after nun, tsaka na siya nag-decide na nakausapin si bride, tapos after nung nag-usap sila, na napagtanto niya na di talaga di totoo yung mga promise sa kanya. Opo. May mga promise po, katulad ng ano kaya yun, sir? Sabi nung groom, napramisan daw siya, since buntis na siya, so papanagutan niya. Opo. Since buntis na, nag-promise din daw sa kanya si bride na bibigyan siya ng maraming negosyo, bibigyan siya ng maraming sasakyan. Kaya yun yung pinanghawakan niya daw. Ano po ang trabaho ni groom? Based sa mga sabi-sabi, promodizer daw siya. Kasi after nung nangyari, parang nagde-defend yung mga kaibigan niya na hindi talaga ganyan yung kaibigan namin. Kaya kami pumunta rito kasi may mga time noon na may nagte-text daw si groom gamit ang number niya, umuutang ng pera. Nung sinabi nung mga kaibigan nila na yun ang nangyayari, sabi naman ng groom, hindi ko alam yan. Wala daw siyang kaalam-alam na yung bride pa lang nagte-text sa kanila. Kasi ang may hawak ng SIM niya, si bride daw. Pero sir, noong nakausap mo itong family nga ni bride, ano pong klaseng pamilya po sila? Simple lang po. Simpleng pamumuhay lang. Tapos, sa pagkakalam ko, yung nanay niya, PWD. Ganun. Yun lang, simple. Simple lang kang pamumuhay. Tapos, meron siyang anak niya, 6 years old. Pero sir, since nagkaroon kayo ng compromise agreement nga yes po po. ni bride, Yes po. mamaya po kayo Mamayang po 5 p.m. So, kung masettle namin to ngayong 5 p.m., pasensya na po talaga sa iba na nag-expect na mag-file ako ng kaso. Pero since mababayaran na po yung team ko, yun talaga yung pinaka-concern ko lang. So, after nung payment, end of the issue na po ako. Opo. So, depende na lang po sa yung mga hindi pa nabayaran, yung mga na-scam or naloko since 2021, yun na lang siguro. Dapat siguro sila mismo ang gumawa ng way para papagpatuloy yung kaso. Kasi sa part namin as the wedding organizer, suppliers, pag nabayaran na kami, okay na kami, wala na siyang atraso sa amin. Unless kung may settlement talaga. Pero kung wala, ang mangyayari niyan, mag-go na po sa kaso. mag-go na ako sa kaso. Okay, sige po. Huwag po kayo mag-alala, sir, kasi ipapangako naman po namin yung Thank you assistant po. po sa pagpa-file ng kaso. Yun po. Magandang hapon po sa inyo, Police Chief Master Sergeant Neil Apollo de las Alas. Bali sir, regarding po doon sa case po na isasampa ni Mr. Arvil po laban dito kay Ma'am November, ano po yung case, sir? Yung case po na isasampa natin ay stop po dahil doon sa false pretenses niya at misrepresentation. Sir, kahapon nagbanggit itong si Ma'am November na siya daw po ay magpupunta dito sa station. Kayo po ba yung nakausap niya, sir? Hindi po ako nakausap. Yung kasama ko po na investigator. Yung assistant investigator ko na si Police Master Sergeant Babanto, pero hindi po siya dumating. Sir Arvil, as of now po ba, alam niyo po ba kung nasaan po ito si Ma'am November? Nasa Sugo Hotel po siya sa Barangay Lapasan. Naka-check-in ngayon. Tsaka nalaman po namin na parang 7 days ata siya naka-check-in pero wala pong bayad doon. So, naka-hold po siya sa hotel. Sir, is this the first time po ba na nagkaroon po ng record dito po sa station ninyo si Ma'am November? Yes po, so far naman po wala pa siyang record sa amin maliban itong nangyari noong March 10. So, yung estapa case, sir, ipoproceed na po natin and ipa-file po natin. Hihintayin po natin na mag-expire yung grace period na binigay po ng ating complainant sa suspect natin na 10 days. That is bukas po. So pag bukas po ay wala pa rin po kabayaran para ma-settle yung case nila, we will proceed with the case sa ating city prosecutor under a regular preliminary investigation po.
Gusto ko lang po magpasalamat sa Police Station 2 tsaka sa assistance rin po ng Rafi Tulfo in Action dahil ngayon po nakapagsampa na po tayo ng kasong estafa para kang Ma'am November po. Thank you po, Rafi Tulfo in Action. Grabe, diretso po yung mga action nila at nagsasolve po talaga sila ng problema. Thank you po talaga, Sir Rafi Tulfo. Thank you. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana